Ngayong patapos na ang 2025, kung meron kang isang video na dapat panoorin bago ka bumili ng phone, eto na yon. Hindi lang to basta listahan ng phones. Eto ang year-end awards ng TechYouKnow para sa mga pinakasulit na smartphones mula 4K hanggang 20K. Lahat ng phones dito may malinaw na dahilan kung bakit sila nakapasok. Walang hype, walang bias at hindi rin puro specs lang. Kaya kung smart buyer ka na gusto ng sulit na phone ngayong 2025, siguraduhin mong tapusin tong video. Okay, simulan natin sa pinakamababang price range pa lang. May malinaw na panalo agad ang Galaxy A06 5G, ang best 5G phone under 5K ngayong 2025. Sa presyong nasa around 4K, hindi mo lang binili ang phone, binili mo na ang future-ready connectivity. May 5G ka na agad, bagay na bihira pa rin sa ganitong price range. Idagdag mo pa ang Android 15 at 4 major Android upgrades. Ibig sabihin, matagal itong magiging relevant kahit entry level lang. Ang display naman niya ay sapat na para sa daily use. May 90Hz refresh rate para sa smooth na scrolling at malinaw na UI experience. Hindi ito yung pang gaming powerhouse, pero kung pang regalo, pang backup phone o pang daily essentials, ito yung pinaka logical na piliin sa segment na to. Ngayon naman, kung may isang phone na masasabi nating pinakamaraming nabigyan ng value ngayong 2025 sa budget category, ito na yon. Ang Infinix Hot 60 Pro ang best budget phone of 2025. Sa presyo niya na nasa around 7K, makakakuha ka na ng 1.5K AMOLED display na may 144Hz refresh rate. Ito kasi yung klase ng screen na dati makikita mo lang sa mas mahal na phones. Matingkad ang kulay, smooth ang galaw at mataas ang brightness, kaya kahit outdoor use, usable pa rin. Sa performance side, sapat ang chipset niya para sa daily tasks at casual gaming. Hindi siya pang hardcore gaming phone, pero stable at consistent para sa karamihan ng users. Dagdag mo pa ang solid battery life at 45 watts fast charging with bypass charging. Malinaw na design siya para sa long daily use. Dito sa TechYouKnow, ito yung phone na masasabi naming safe pick para sa karamihan ng tao. Ito madalas naming sinasabi, hindi lahat ng buyers naghahanap ng pinakamalakas na phone. May mga ibang users kasi na ang priority ay design at comfort. At dito pumapasok ang Tecno Spark Slim bilang best slim phone on a budget. Sa presyong nasa around 8K, makakakuha ka na ng sobrang nipis na design na bihira sa ganitong price range. Pero ang maganda dito, hindi nila sinakripisyo ang experience. Dahil may AMOLED display ka pa rin na 144Hz, mataas ang brightness at malinaw ang visuals. Ang performance niya ay sapat para sa daily use, social media, streaming at light gaming. Well, hindi ito yung phone para sa hardcore gamer, pero kung gusto mo ng phone na magaan sa kamay, elegant tingnan at modern ng dating, ito yung pinakaswak na option. Pagdating naman sa premium feel sa budget segment, stand out ang Infinix Note 50 Pro. Ito ang best premium design under 10K. Sa around 9K kasi, makakakuha ka na ng aluminum alloy frame, stereo speakers tuned by JBL at isa sa pinakabihirang feature sa segment na to ay ang wireless charging. Kahit hindi ka power user, mararamdaman mo agad na hindi ito ang typical na budget phone. Ang AMOLED display niya ay malinaw at smooth. Ang performance ay sapat para sa araw-araw at ang 90 watts fast charging ay sobrang bilis para sa presyo niya. Ito yung phone na binibili hindi lang dahil sa specs, kung hindi dahil sa overall experience. Ngayon, pag pinagsama-sama mo lahat ng factors tulad ng performance, display, camera, battery at features, ang pinaka-balance na panalo sa segment na to ay ang Poco M7 Pro 5G. Dahil para sa TechYouKnow ngayong taon, ito ang best overall phone under 10K. Sa presyong nasa around 9K, bihira kang makakakita ng ganitong complete package. May AMOLED display ka na may HDR10 Plus para sa malinaw at smooth na viewing experience. Stereo speakers para sa mas
immersive na panonood at camera na may OIS kaya mas stable at mas usable ang photo at videos kahit hindi perpekto ang pagkuha. Dagdag mo pa ang 5G connectivity, ibig sabihin hindi lang ito para ngayon kundi ready rin para sa susunod na taon. Kaya kung may magtatanong sa'yo na anong phone ang pinakasulit under 10K na pwede kong bilhin, eto yung madali mong ire-recommend. Pero kung camera talaga ang priority mo pero may limit ang budget, malinaw na ang panalo sa segment na to ay ang Tecno Camon 40 Pro. Ito ang best camera phone under 13K ngayong 2025. Sa presyong nasa around 12K kasi makakakuha ka na ng Sony camera sensor na may OIS. Kaya mas stable ang photos at videos kahit gumagalaw ka. Hindi lang siya pang picture, solid din ang video stabilization. Kaya very usable siya sa vlogging, short form videos at daily content creation. Malakas din ang front camera niya. Kaya kung mahilig ka mag-vlog, mag-TikTok o mag-record ng sarili mo para sa work o social media, hindi ka mahihirapang kumuha ng malinaw at presentable na footage. Ito yung phone na pinipili ng mga users na mas inuuna ang quality ng kuha kaysa sa raw performance. Kaya kung gusto mo ng camera phone na sulit, ito na yung pinaka-logical na choice. Pagdating naman sa 15K category, ito yung pinaka-complete package. Ang Poco X7 Pro ang best overall phone under 15K. Sa around 15K, makakakuha ka na ng 1.5K AMOLED display, mataas na brightness, solid camera with OIS at malaking battery na may 90 watts charging. Kaya kung naghahanap ka ng smartphone na medyo balance yung camera at chipset, ito na yung magandang choice. Ngayon, ito yung award na para talaga sa gamer. Ang best competitive gaming phone of 2025 ay mapupunta sa Tecno Pova 7 Ultra at Infinix GT30 Pro. Importanteng linawin natin to dahil ang strength ng dalawang phone na to ay optimization sa mainstream competitive games. Meaning kung ML, HOK, CODM at PUBG ang nilalaro mo, dito sila nag-e-excel. Stable ang frame rates, hindi biglang bumabagsak ang performance at kaya nila ang long gaming sessions nang hindi madaling uminit. Again, hindi ito yung phones na ipagmamalaki mo dahil sa pinakamataas na benchmark score sa lahat ng games. Pero pagdating sa competitive titles na nabanggit natin na talagang nilalaro ng karamihan, consistent sila. Dagdag mo pa ang bypass charging, malaking battery at gaming focus features, malinaw kung bakit sila ang nanalo sa category na to. Kung gusto mo naman ng gaming phone na walang kompromiso sa raw performance, ang Poco F7 ang malinaw na panalo. Ito ang best gaming phone under 20K sa list natin. Sa around 18K kasi makakakuha ka na ng Snapdragon 8S Gen 4, malakas na performance, flagship level display at malaking battery na mabilis mag-charge. Ito yung phone para sa gamer na gusto ng maximum power. Pagdating naman sa camera flexibility, walang tatalo dito. Ang Tecno Camon 40 Premier ang best camera and selfie phone under 20K. May triple 50 megapixel camera ka sa likod, may telephoto, ultra-wide at OIS. Sa harap naman may 50 megapixel selfie camera na kayang mag 4K video. Kaya kung mahilig ka sa concerts, vlogging at content creation, ito yung phone na nagbibigay ng pinaka-creative freedom sa segment. Para sa mga gusto ng peace of mind, ito yung award na hinahanap mo. Ang Samsung Galaxy A56 5G ang best OS stability and long-term support phone. Sa around 18K, may eSIM ka, solid camera at ang pinaka-importante, 6 major Android upgrades. Ibig sabihin, matagal-tagal bago ka mapag-iwanan. Ito yung magandang phone para sa mga ayaw magpalit yearly. Sa dulo ng awards natin, isang brand ang pinaka-consistent ngayong 2025. Para sa amin, ang brand of the year ngayong 2025 ay mapupunta sa Poco. Hindi dahil sa isang phone lang. Again, hindi sila perfect, kundi dahil sa consistent upgrades every year. Hindi sila pa iba-iba ng direction, malinaw ang positioning ng bawat model at laging may value sa presyo. Kasi mula budget hanggang high performance, may solid na option palagi ang Poco. Although may mga bagay pa rin na pwedeng ayusin at isa na doon ang tuluyang pagtanggal ng bloatware. Shoutout din sa Transsion kasi malaking bagay yung ginawa nilang pagbabago sa UI this year. Mas malinis na ang interface, mas maayos ang flow ng system at halos wala na yung dating nakakainis na ads at unnecessary apps. Hindi pa siya perpekto pero kitang-kita na papunta na sila sa tamang direction. At para sa price range na nilalaro nila ngayon, malaking upgrade na to sa overall user experience kumpara sa
nakaraang taon. Kung itutuloy-tuloy nila ang direksyong ito, malinaw na mas marami pa tayong aasahang competitive at mas refined na model sa susunod na taon. Kung may award na sa tingin mo dapat iba ang nanalo, comment mo lang. Nasa description na rin ang mga links kung saan mo mabibili ang mga phones na nabanggit natin para mas madali kang makahanap ng legit listings. I-like mo na rin ang video, i-share at huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka lagi sa Smart Buyer Guides natin.